Naku po mga kababayan ko, malaking problema talaga ang kahaharapin nito ngayon. Ano ngayon ang masasabi mo sa ginawa mong pang-iiskandalo at pamamahiya sa harapan ng publiko, mga kababayan ko? Ito na ba yung end of your career? Ilang years po ba bago ka maging isang abogado? Siguro naman po sa pagiging isang abogado, mga kababayan ko, ay tinuturo po doon, mga kapatid, yung disiplina. Number 1, disiplina, respeto, at kung paano dumipensa, mga kababayan ko, ng tama. Ama po, mga kapatid, paano po dumipensa ng tama sa inyong mga kliyente? Subalit, mga kababayan ko, mga kapatid, yung 4 na taon niya sa Polsai at 4 na taon sa pag-aaral ng law, mga kababayan, ay tila po ba gumuho. Pagkatapos niya pong sabihan si First Lady Liza nang sasampalin niya sa harapan ng publiko, na minsan ko na rin pong naitampok dito at naibalita sa inyo, na sinabi ko po sa inyo, antayin nyo po, may magpapile dyan ng disbarment case. Hindi nga po ako nagkamali, mga kababayan ko. Abay, medyo uuna-unahan ko na yung mga kababayan natin na nakikinig ngayon, mga nanonood sa atin. Mga kababayan ko, tatanungin ko po muna kayo bago ko po ituloy ito, ha. Pabor po ba sa inyo na i-disbar po itong si Attorney Glenn? Payag po ba ang mga taong bayan na patawan po ito o tanggalan ng lisensya sa pagiging abogado? Ay kung payag po kayo, mga kababayan ko, kung payag po kayo, mga kapatid, ay press 1, mga kababayan. Para mabilis ang sagutan. Kung payag po ba kayong madisbar itong si Attorney Glenn Chong, matanggalan ng lisensya sa pagiging abogado, mga kababayan ko, at huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like ang ating live streaming, mga kababayan. O, agree si Ma'am Cherry Hidalgo, 100%. Si Natsuki, number 1 daw, sabi ni Tita Meli. Ayan, ayan, yes na yes. Ayan, mga kababayan ko. Nako, nagsipag-comment na ang taong bayan na talagang nanggigigil sa mga nangyayaring ito. Ito po, mga kababayan ko. Babalita ko na po sa inyo ito na may mga grupo po ngayon na nagsusulong na gustong ipadisbar itong si Attorney Glenn Chong dahil po sa pambabastos niya po, lalong-lalo na sa unang ginang. Ano ho ba ang pinagbasihan dito? Number 1 po, ang sabi po sa akin nung na-notes ko po ito sa aming pag-uusap namin dalawa. Dahil po, mga kababayan ko, kabastos-bastos po sa harapan ng ating mga kababayan, ang ginawa niya pong panglalapastangan, hindi lang po sa pangalan ng ating unang ginang, gayon na rin sa lahat ng mga kababaihan. Dahil po sa ayon-ayon po sa kanila, mga kababayan ko, dapat po ang isang abogado ay nagtatanggol ng isang tama, mga kababayan ko. Tama po kayo na naririnig. At ang ugali po ng isang abogado ay hindi basta mapanghusga dahil hindi siya ang hukom. Siya, ang trabaho niya ay dumipensa sa kanyang kliyente. Abay, mga kababayan ko, kung kliyente lang ang pag-uusapan, dapat kung ang kliyenteng ituturing ni Attorney Glenn Chong ay ang taong bayan, ay nagkakamali po kayo dun. Mga kapatid, dahil maliwanag po sa kanyang bibig na hindi taong bayan ang pinaglilingkuran nito, kundi, mga kababayan ko, yung si Duterte. Dahil sa Smartmatic, Smart Magic. Ayon po dito, mga kababayan ko, sa akin po nabasa at napakinggan, mga kababayan ko, ay iuumang ng hindi ko na muna pangalanan yung grupo, mga kababayan ko. Iuumang ng grupo na to ang disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong dahil sa panglalapastangan niya
sa pangalan ng ating unang ginang, lalong-lalo na Women's Month. Tama naman po mga kababayan ko, dahil unang-una sa lahat, I think hindi niya na nagagawa yung practice niya bilang isang lawyer. Pero tinatawag pa rin siya na kilala sa mga Pilipino as not attorney. Mga kababayan ko, kung ako po, ang opinion ko dito, tama naman po yun. No? Tama naman po yun. Hindi po kasi criteria ng isang abogado na mambastos ka. Mga kababayan ko, hindi po criteria ng isang abogado yan ha. Unang-una po sa lahat, wala kang ibang dinidepensaan, dapat doon ka sa korte, dumidepensa. Tama po ba ako mga kababayan ko? Kung meron kang reklamo, kaya First Lady Lisa, di sampahan mo ng kaso. Tapos doon ka magsalita ng ganyan. Kasi mga kababayan ko, ang dating nito tapang-tapangan sa harapan ng publiko, tapang-tapangan kapag nakita lang na, no? So, totoo lang mga kababayan ko, nakuha ko na yung analogy nito So, totoo lang if I'm not mistaken, nakuha ko na yung diskarte niya that time mga kababayan ko. Ang nangyari sa kanya mga kapatid, habang nagsasalita pala itong si Barbie, habang nagsasalita itong si Barbie mga kababayan ko, bago siya magsalita na sasampalin niya si Lisa, mga kababayan ko, bigla po pala kasing dumating si VP Sara Duterte. Ayun, nagkaroon ng overjoy. Ayan mga kababayan ko, para alam po ninyo kahit panoorin nyo at i-replay ninyo yung mga nangyari mga kababayan ko. Ang nangyari nito, habang nagsasalita siya sa entablado, habang pumuputak siya doon, kinukundina niya si First Lady Lisa, mga kababayan ko, at kinukundina niya si Pangulong Bongbong Marcos. Dumating po pala si Vice Presidente that time. At pinagkaguluhan ng tao. Tas doon sumulpot yung hype mga kababayan ko. Nag-hype yung mga tao. At sa mga sumunod na pangyayari na yon, habang kaharap si First Lady, si Vice President, nagpakitang gilas po. Nagpakitang gilas, sasampalin ko tong babae na to. Ayun. Doon pumutok yung, kumbaga nag-hype siya. Na sobrang tuwa na pinanonood siya ni VP Sara Duterte. Ayan ang nangyari, mga kababayan ko. Ngayon, ano mangyayari? May magpapile sa'yo ng disbarment case. Para matanggalan ka ng lisensyang abogado. Hindi ko na sasabihin kung sinong mga abogado to. Pero mga kababayan ko, for sure, sabihin ko na rin po sa inyo, mga abogado rin po namin to. At abogado ko rin po. Kasi po, sabi po nila mga kababayan ko, napakalaki pong kahihiyan na sabihan mo intro public ang isang nirerespetong tao at asawa ng Pangulong ng Pilipinas bilang isang abogado. Ang reputasyon at hindi dapat ito, sabi nga, hindi dapat ito mga kababayan ko na niyuyurakan at dapat ito pinahahalagahan mga kababayan ko. Lalong-lalo na sa pampubliko at ang respeto sa atin ng mga Pilipino bilang isang taga-usig ay bilang isang taga-depensa sa mga taong inuusig. Kung ako po tatanungin niyo po doon, kaisa niyo po ako kung ipadidisbar niyo po itong tao na to. Kahit hindi na po ito nagpa-practice siguro ng kanyang pagiging abogado. Kasi po para po sa akin mga kababayan ko, hindi po ako judgmental na tao pero ang sa akin lang mga kababayan ko, wala pong isang abogado na makikita ko mga kababayan ko na merong problema sa pag-iisip mga kababayan. Para po sa akin, mga kababayan ko, dahil nakikita ko po siya, bawat sinasabi niya in his words mga kababayan ko, ay tila po ba puro smartmatic. Puro na lang po tayo smartmatic ang pinag-uusapan. Kung may problema po kayo sa Smartmatic, di sampahan nyo po ng kaso na sampahan ng kaso. Kahit mag-ingay pa po kayo na mag-ingay dyan, wala na po. Tapos na po yung kwento ng Smartmatic talaga. Ito ba po nakakatawa, mga kababayan ko? Ito ba po nakakatawa? Sa 2025 elections sa midterm, ito po nakakatuwa. Hindi na po Smartmatic ang hahawak ng eleksyon. Umiintrega pa rin po ito at pumuputak pa rin po ng pumuputak. Alam nyo po ba sa Comelec, wala na pong Smartmatic ngayon. Hindi na po hahawak ang Smartmatic.
Mga kababayan ko, hindi na po hahawak ang Smartmatic ng halalan sa 2025. Ano pa po ba ang pinuputak ng tao na to? At ano pa po ba ang pinuputok ng butsi nito, mga kababayan ko? Grabe mga kababayan. Sobra naman po atang pangmamaliit at pang-aalipusta na ito sa ating unang ginang. Ay mawalang galang po sa inyo, Attorney Glenchong. Bago ko po kayo tawagin na Glenchong, ay matuto po muna kayong rumespeto sa nirerespeto po namin. Kung sasampalin nyo ho ang aming unang ginang, ay why not? At kung tatawagin nyo ho yan na privilege speech sa rally, o speech nyo po yan sa rally, o political speech, ay nagkakamali po kayo. Tandaan nyo ho, may nanay din ho kayong babae. What if po ba kung sampalin ko rin ho at sabihin ko sa publiko yung nanay ninyo, ano ho ba ang mararamdaman ninyo? Sige nga ho, mga kababayan ko. Di ba? Mga kapatid. Ano kaya ang pakiramdam na ang nanay mo o ang nanay o ang asawa o ang babae kapatid o pinsan o kahit sino pa sa mga kamag-anak mo, kahit hindi mo kamag-anak at o kilalang tao at sabihan mo sa publiko na sasampalin mo. Ano kayang pakiramdam, mga kababayan ko? What if ako kaya, for example, what if sabihan mo si VP Sara Duterte na sasampalin mo? Sige nga, ano kayang pakiramdam ni Duterte? Di ba, mga kababayan ko? Eh malamang sa malamang, hindi ka na mabubuhay kinabukasan. Di ba, mga kababayan ko? Sa totoo lang, karapat-dapat po itong patawan ng disbarment, mga kapatid. Kung si Attorney Larry ka doon, pinupunan nila sa ganyan, dapat ito, patawan nyo to. Mga kababayan ko. Kasi si Attorney, totoo lang, sa Attorney Larry, totoo yung sinasabi. Ito, peke na yung sinasabi, peke pa magparatang, mananampal pa. Correct, Ma'am Amelie. He has no right to do those things. Wala siyang karapatan. Ito pala yung tinatawag ng mga Duterteng demokrasya. Oh, sige nga. Oh, yung mga DBS, Duterte Balasubas supporter, mga kababayan. Sige nga, supilin nyo nga itong sinasabi nito. Oh, yung mga vlogger na DBS, yung mga DBSB. Oh, Duterte Balasubas vloggers. Oh, supilin nyo nga itong tao nyo. What if pag nanay nyo sinabihan? Sige nga, nanay nyo sinabihan nito, nasasampalin niya in public. Ano kaya mararamdaman nyo? Alam ko na gagawin ng mga DBS dyan. Hindi, tama lang yung sinabi ni Attorney Glenchong. Ganyan talaga, ganyan talaga. Kailangan talaga ganun. Poprotektahan nyo na naman yan. Di ba, mga kababayan ko? Alam nyo, kayo. Tandaan nyo to. Ha? Tandaan nyo to. Sobra tandaan nyo to. Malaki magiging problema nyo. Sa totoo lang. Malaki. Dahil sa ginawa nito, mga kababayan ko, yan ba yung ipapanalo nyo sa 2028? Yung mga supporter na ganito, mga kababayan? Yan ba ang ipapanalo nyo na tatakbong senador sa 2025, mga kababayan? Ito ba yung karapat-dapat maupo sa Senado, mga kababayan ko? Ganito bang tao? Mga kapatid? Mga kababayan ko? Mga kababayan? Ganito bang tao ang karapat-dapat doon? Sa tingin ko, hindi po, mga kababayan ko. Mga kapatid, people of the Philippines, na nanonood sa atin ngayon, please don't forget to like this live streaming. Ito ba yung karapat-dapat maupo sa posisyon? Pasahurin ng taong bayan? Mga kababayan ko, hindi marunong rumespeto sa babae? Mananampal? Ipadisbar natin to.
Ako na po, isa po ako sa tutulong doon sa mga abogado at mananawagan sa sambayan ng Pilipino, mga kapatid, na patawan po ito ng disbarment case. Nang sa ganun po, mga kababayan ko, matanggalan po ng lisensya to at matanggal po sa kanya ang title na pagiging abogado. Hindi po karapat dapat ang tao na yan upang maging isang lawyer. Nasisira po ang integrity, mga kababayan ko, ng mga abogadong mga matitino nang dahil lang sa pananampal nito. Marami po, mga kababayan ko, ang nadidisbar dahil po sa wrong practice. Pero ito po, mga kababayan ko, hindi lang po to wrong practice, mga kababayan ko. Behavior, mga kababayan ko, yung pag-uugali niya po hindi na po normal. Saan kayo makakita ang sobrang tuwa na nakita si VP Sara Duterte nag-hype na sasampalin niya yung isang babae? Pangalawa, Women's Month. Hindi ka man lang rumispeto? Di ba? Mga kababayan ko, sabi ko na Barbie eh. Di ba mga kababayan ko? Barbie! Lagi niyong pinupuna si First Lady Lisa. Pinupuna nila sa ganito, body shaming, body ganito, laging tumatakbo daw. Lagi pinupuna ng mga taga-suporta ninyo. Eh bakit ba? Ano bang problema nyo kay First Lady Lisa? Porque hindi natupad yung gusto niyang mangyari, hindi natupad yung mga aminado naman siya, mga kababayan. Yung ba ang dahilan mo para sampalin mo ang ating unang ginang dahil lang sa hindi natupad yung gusto mong mangyari? Alam mo, lumalabas ang tunay na kulay yung dalawa ni Bukeke, mga kababayan ko. Sa totoo lang, lumalabas po ang tunay na kulay nila ni Bukeke ngayon, mga kapatid. At ngayon nakikita ng sambayan ng Pilipino ang pagkatao ninyo. Pagkataong bulok at hindi dapat na inuugali at pinapakita sa ating mga kababayan. Kaya pasintabi po kung may mga nakikinig po sa atin dito, mga minor de edad, ay patnubayan nyo po. Huwag nyo pong tutularan, mga kababayan ko, nananampal ng babae. Dapat po itong tanggalan ng lisensya bilang abogado. Mga kapatid, hindi dapat tularan ito ng mga kabataan nakikinig sa kanila. Dahil ang tinuturo po ng isang taong ito, mga kababayan ko, ay ang pagiging bastos at arogante at pananampal sa isang babae, mga kababayan ko. Ganyan po ang kanilang galawan. Kaya mga kababayan ko, makisama po tayo, paingayin natin to, ipaalam natin sa taong bayan na ito pong mga tao na to ay hindi na po dapat, mga kababayan ko, hindi na po dapat binibigyan ng pagkakataon. Dapat po sila o ito pong tao na to ay madisbar na. Wala kang awa sa mga babae. What if kaya? What if kaya sa mga kamag-anak mo pa? Mga kapatid, I'm sorry, Mr. Glenn, but isa ako sa mga taong kukundi na sa'yo. Isa ako sa mga taong magsasabi na tanggalan ka ng lisensya bilang abogado. Isa ako sa mga magsasabi na ipadisbar ka dahil sa mga ginagawa mong mali, sa mga wrong practice, sa mga ginagawa mong mali, hindi lang sa ating bayan. Kahit wala ng Smartmatic, kahit wala nang dapat ipaglaban, Attorney Glenn, dapat kang ipadisbar. Dapat ka nang tanggalan ng lisensya. Dapat ka nang hindi nabigyan ng mga kababayan ko. Dapat hindi na to bigyan ng puwang, lalong-lalo na sa ating mga korte, mga kababayan, dahil itong mga tao na to ay hindi na dapat pinapoporma pa, mga kababayan ko. Kaya ako po'y nananawagan sa lahat po ng mga abogado at doon po sa mga magpapile dito, mga kababayan ko, tuluyan nyo po itong tao na to. Wala po dapat puwang to, lalong-lalo na sa ating justice system, mga kababayan ko. I'm calling the attention of Department of Justice. Patawan nyo po ito ng disbarment case. Nang sa ganun, magdala po ito, wag tularan na mamahiya ng isang babae, lalong-lalo na sa public places. Kaya ako po'y nananawagan sa susunod na SOJ, sa DOJ. Mga kapatid, sibakin nyo po ito nang mawalan ng title na abogado.
Nakakahiya po, napapahiya lang po ang ating mga matitino at magagaling at nirerespetong mga abogado o mga lawyer. Mga kababayan ko.